Oh! I cannot believe it. We've come this far. Oo nga. Makati. Makati. We've come this far. From the four corners of the Zoom call Mm-mm. last 2021 Pero overseas. until we met in Tuktukan Taguig. Diba? Sa bahay niyo. Sa bahay namin, to the coffee shops all over the metro in especially in BGC. BGC. And now we have landed into our own lair. Wow! Yeah, own lair. to our nest. Yeah. Meron pang cyclorama. Yes. In-advertise in cyclorama. Nakaano kami dito. Nakatuba yung death. Sa mga, guys, sa mga hindi po nakaka-relate, dun sa mga nag-audio listen lang, mag-video kayo ngayon kasi we are here in the new studio. Yes! So, salamat po sa JCT. Yes, si JCT, ang T-Studio. T-Studio. Spill the tea. Dapat ganun pala yung mga subtitle. No? Spill the tea. The Tea House. Tea House. T-E-E. Ano siya, tycoon photographer. So, sinasama siya ng mga tycoon. That's right. Abroad, weddings, lahat ng mga baptism, ganyan. So, ngayon, ganda. Dapat pala doon tayo nakatingin. Yan. Nga, so, guys, sobrang nasa studio na kami. So, we're so happy. This is still the Brody's PH. With Jack and Aid. Powered by T-Studios and the Pod Network. Yan. Okay. Ano na to? Nakaka-pressure, Adrian, magsalita ng maganda ngayon kasi magandang setup talaga natin. Feeling mo na sa studio kasi studio siya talaga. Naman talaga. So, yeah, na magkakaroon ng kapihan sa baba, yes. Which is? T-Studio Portraits and Brews. Portraits and Brews. Sa madaling salita, ang pangalan niya ay Photography. Yun po yung nickname. Photography. Malapit-lapit ho to sa circuit as in nung the other day nilakad namin. Kasi dito po ako nag-o-office. Link in bio. Link in description. I-link mo in description. Sige. First time natin mag-link ng ganyan. Diba? So, after many episodes. Actually, hindi to X-deal More of... Tayo. Kami lang. Anyway... Yeah, we're so excited for today. I hope you are video casting today because, diba, nakakahiya yung butas kong pants. Hindi naman kasi nila sinabing ganito kaganda pala yung setup. Ako rin, nag-normal lang ako na yung black. Hindi, mag-ano ka na lang ganito. Minamalaria. Kanina pa kami humihigop dito ng kung gusto nyo ASMR. Wait, so, today, we're going to have how do you say this? It's a micro-trending topic. Medyo up-to-date yung mga pag-uusapan natin. Medyo up-to-date ngayon. So, humanda kayo ngayon. So, dapat di kayo nabibigla. Pero, before that, let's go ahead with our topic before the topic. Yes, ang topic before the topic. Na letter T rin. Yeah. Si Tay. TS. Taylor Swift. Taylor Swift dropped her new album. This is her 12th studio album called The Life of a Showgirl. Diba? Kung ano na lang susulat niya Nakakatawa, meron isang vlogger namin yung sa Spy. Tapos sabi niya, ganito pala yun, no? Life of a showgirl. Tapos nasa showbull. So, hindi ako parang for information, hindi ko na maalam kung kailangan nyo talaga malaman. Pero hindi naman ako Swiftie. Si Carrie, my wife, mahilig siya sa Taylor Swift. Pero Hamilton mode pa rin siya ngayon. Ano ka ba? Kung may mga Swifties, Smilers, mga directioners. Yung mga girly pa. Hindi, kahit anong groupie ka? Wala akong specific na Noranian. Hindi ako Cesarian, nanay mo. Normal lang. Normal ka pala. Pero ang mahilig ako doon sa mga girl pop or pop in general na si Dua Lipa pa rin. Pero oo nga. Pero feeling ko, mahilig kang mag-swipe ng credit card. Iba yun. Swipers. Oo. Pero how is this important? Pero kasi daw parang record-breaking daw tong Taylor Swift new album na parang #1 streaming. She broke her own record. Wow. Yan, ganun lang. So parang na daw siya, staple name, household name na siya sa mga, sa America. I don't know, here in the Philippines. Kaya rin natin pinag-usapan kasi parang it's really a part of culture. Parang, kumbaga, ito yung tong generation na to na sumasabit pa yung millennial. Soundtrack ng buhay ng mga girl, especially girls
Kasi dati nung mga panahon natin, parang Eraserheads, 'di ba? Oo, yan ang Soundtrack mga ng kanta buhay ng mo. buhay mo. Oo. Yan. Ito, mga heartbreak, ganyan. Kaya siguro hindi rin ako nakarelate kasi parang mabait yung misis ko eh. Saka dati ko pa siya kilala. So parang Oo, wala, mga hindi mo love siya, song, oo, hindi ko maano sa utak ko eh. hindi mo So, siya parang hindi ka siya makaka-relate. oo. Di ba? Ganun. Pero ang ganda nung kanta niya, ang galing niya, especially, nagustuhan ko siya doon sa ano eh. Talking about Taylor Swift sa yung ano nga ba yun? Yung Tiny Desk niya na Oo, performance. maganda yan. Tapos kwento niya paano niya na-compose yung Doon na ibang siya magaling. kanta. Si Taylor Swift talaga, Mm. ang strength talaga niya as an artist is storyteller sa lyrics niya. Mm. Anyway, yun nga, puro breakups na naman mga ganun. So, ito lang sa akin, Adrian. It goes show dun sa, humantong na tayo dun sa idea na humantong na tayo na parang hindi ko na kinakaya lately na kailangan na nating i-announce sa Facebook na nag-break. Sino? Parang we have broken up, blah, blah, blah. Yung In general. Sino i-announce natin? Tayo tiga-announce ng breakup ng mga ibang tao. Kasi, magaling. Kasi dati naman, pagka hindi nasa Facebook, hindi official. Tapos nag-evolve siya. Nung naging Gen Z na, yung anong tawag dito, nagkaroon na ng soft launch, hard launch, mga ganyan. So ngayon, parang pag hindi naka-post sa Facebook, it's not official. Pati yung breakup kasi pati yung mga artista, 'di ba, nag-announce na po wala naman akong kinalaman po sa ABS-CBN, pero kunyari, Happy nag-announce birthday na po ang Star Magic na tama po, naghiwalay na si ganito at Oo, ganito. bakit kaya? Parang kailangan nila mag-weigh in. Tinan mo si nung namatay si Sanchay. Oo. Maraming news. Maraming news. Pero kumbaga, anong tawag dito? Parang siya kailangan i-announce, kailangan may post, kailangan may kinanva. Oo. Diba? Pero ang kulit. Well, sana ako naka-Canva Pro, may watermark. pero ang galing kasi, may mga artwork pa and everything. Pero eto, Jack, bigla ko lang na-realize din. Facebook actually, di ba yung sa kwento ni Mark Zuckerberg na it started because gusto niya lang malaman kung sino pa yung single sa campus. Oo, diba? yes. Doon lang nagsimula yun. So hanggang ngayon, parang the depth of what's happening sa Facebook. Gusto lang din na malaman. Kahit artista, hindi naman may kinalaman sa'yo, gusto mo pa rin malaman kung break or hindi. Kasi yung kay Mark Zuckerberg, personal reasons parang yung mga lalaki gusto nila malaman kung pwede nang ligawan to, kung sino man, ganyan. Ganun lang. So ang kulit. Tapos pumutok na siya. Oo. So relationships pa rin ang kulit. Speaking of that, Adrian, Facebook used to be just a micro trend. Oh, yeah. Because it's just inside the campus until sumabog na siya. Right? We're gonna talk about it later after this break. Yes. Yo, mic check para sa podcast na madali lang pakinggan. Pwede kaming white noise while you're washing the pinggan. Jump rope, biking, jogging, or driving sa daan. Willing kaming sumama sa inyo kahit saan. The Brodies, hindi ka nag-iisa. Kami po ay nagbabalik pa rin dito sa T-Studio sa aming setup. If you are listening, please watch also. Kasi di ba kaaya-aya kami ngayon. Pero silipin nyo lang kasi nakakahiya pa rin. Nakakahiya pa rin. Hindi kami nakapagdamit ng maayos. Nakakainis. Huwag nyo kami titigan ng ganyan. Correct. Pero ganda ng setup namin. May depth. Actually, 1 kilometer away. Hello. Layo niya. Oy, alam mo, mamaya may guest tayo. Inisip ko na nga paano siya paiyakin eh. Dahil sa setup. May setup. A-add natin yung isa pang sopa. Yes. Anyway, so tawag dito, Adrian, natatawa na ako sa guest natin namaya. Ngayon, microtrend. Ano bang definition ng microtrend, Adrian? Microtrends are those, to put it plainly, it's parang TikTok dance. Na sisikat ng konti, mawawala. Sisikat ng konti, mawawala. So, to give you a definite kasi definition. parang kailangan ng definition. Sabi ito, a short-lived, narrow trend in a specific area like fashion or food that can last from a few months or to a couple of years before fading. They are distinct from long-term macro trends to micro trends and can be driven by factors like social media, which accelerates their popularity and disappearance. Ang microtrend ay nagpapalit din sa kanya isang microtrend din, 'di ba? I was
faced with this word microtrend when I watched Janina Vela's video. Yung to be part of a village, you have to become a villager. Ang ganda ng video na yun. Na parang sinabi niya na parang what if yung ano daw, para kasi may nag-post daw na attending this party just because, pero ayaw naman niya. Kasi nga gusto niya para magkaroon ka ng village, 'di ba? So, for me, nagpapalit ang ilaw bigla. So, sabi niya, ang danger lang if not used appropriately yung becoming a villager. Kung yung parang yung may bargain na dahil may mga apps na tayo din, convenience, na yung approach na right now, especially the Gen Zs, are very individualistic. Na parang dahil may mga apps na, we don't need to send a warm soup that we cooked for a postpartum mom or someone who's healing in the hospital because there's Grab naman. Gets mo? Tapos we don't need to send our foreigner close friend to the airport because there's an app for that. But we have to be careful because if you're not careful, convenience will be ang trade-off niya is community. 'Di ba? Kasi out of convenience, because yes, technology brings convenience, but is community brings meaning in our life. Oo. Na ano ko yan, parang yung medyo na-affect ako dyan yung pagka may wake, condolence. Oo. Parang yan yung isa sa pinaka nawawala yung warmth. Oo. Pero ang kulit kasi because of that also, Jack, malalaman mo na kung sino talaga yung gusto kang makasama. Or makiramay sa'yo. Na yung tao hindi mo lang padadala ng Grab. There would be times may sakit ka, talagang busy, ganyan. Parang sorry, talagang busy. Alam mo naman na yung taong yon cares eh. Pero kung kunyari maraming ibang tao na mag-e-express na they really care. Yung ka-close mo, minsan talaga busy lang, ganyan. May mga tao pa rin na pupunta eh. Yeah. Parang yung marami akong desisyon na ganyan lately na I want to make that person feel very important. Pinuntahan ko talaga. Nagpa-pray sa sa Dubai. Cavite, na yung malayo, tapos kahit pupuntahan ko yan. Tapos Lamay, parang sobrang busy. Makikiramay ka talaga. Oo, kasi sinabi na nga sa Bible na parang, anong tawag dito? It's better to go to a house of mourning than a house of pigging. A house of feasting. Feasting. Pigging. Yeah, kasi di ba nga lagi tinuturo sa atin dyan, if that person's really important to you, you have to be present in times of mourning, sa wedding day niya, at sa Lamay. Sa pagpapatuloy. Joke lang. Yun nga, sa lamay. Oo. Diba sa lamay? Kanino man dun sa family nila. And, yan yung secret kung bakit mga Binay, ilabas natin yung secret. Talagang naboboto sila. Kasi they show up. They show up. When it matters most. Oo. Saka daw yan, 6 hanggang mga 10, iikot every day. Sa mga lamay? Sa lamay ng taga Makati. Oh no, galing ah. Oo. I mean, hindi oh no, pero oh wow. Oo. And yung mga ibang politiko ginagaya na eh. Oo. Pero iba yung sila yung nakaisip and then they really carve out time. Parang hindi mo talaga maano sa kanila eh. Hindi mo ma-fault na kung kunyari hindi ka makabinay. Ako hindi ko sasabihin kung makabinay ako or hindi. Pero hindi mo maano na parang dumalaw lang yan nung patay. Hindi. Tinanong ko yung mga taga Makati City Hall, mga taga talagang nasa schedule. Yeah. We recently concluded couples retreat last weekend, and what I learned from the many things that Pastor John Naron taught the couples is when yung importante kasi yung ibang parang there are 3 sessions that they taught there. Sabi niya, number 1, yung parang being truthful kay God sa sarili mo. Yung parang, Lord, kamusta ba talaga ako sa'yo? And then number 2 is being radically honest to your spouse. And number 3 is being having integrity with other people outside of your yung parang
integrity kasi parang binubutas na yun ng kung ano-ano. So you have to live up to the hype of everything. Now, sabi nila, for you to stay grounded, of course, you have to read the Word of God, and also you have few friends to spend your time with. Parang ganun. Mm. Now, sila daw, ang ganda ng practice, Adrian. Yung practice daw nila, every year, kakalendar nila yung whole year na dapat mangyari to. Calendaring. Calendaring na parang there are people that are important for them, but 3 times a year they're gonna meet them na nakakalendar. As in, nakakalendar na yung buong calendar nila. Mm. Which goes to show yung sinasabi mo, parang making them feel important. And you want to be part of a village eh. Somehow naman, di ba? Parang not so very European approach natin na individualistic. Pero for me, if you love someone, talaga, but that someone's really important sa'yo, yes, you can send flowers, you can send ganito, blah, blah, blah. Parang, why not show up? Di ba? Because love is never measured by convenience. Parang yun nakasulat sa likod mo, love. Nakakainis yung aesthetic natin, love. Di ba? Oo nga. Inconvenience. Pag na-inconvenient ka, pero ginawa mo pa rin, there's something. Oo. Ay, naku, sobrang guilty ako dyan dahil may mga apps na parang, hindi na kita hatid kasi send na lang kita via Grab. Parang ganun, di ba? So, for me, nawawala nga yung totally meaning of that situation. So, yun, I think with the trends micro trends that are happening, parang during the pandemic, remember may mga ubi cheese pandesal, may mga dalgona, may mga ganon. Tapos, also, syempre, we're not gonna talk about that, or we're gonna talk about yung mga ideas and ideologies and yung mga micro trends na mindsets na parang yung mga taong ayaw ng mag-anak dahil mahal. Yung parang ano yan eh. Hindi, wala muna yung pets in the picture. Doon muna sa ayaw muna kasi mahal. Ano yan eh. Very sensitive topic yan. Pero, kumbaga, pinag-uusapan natin lahat dito. Yep. Yan. Mga nyo kami, mga ka-brody. So, I tingin ko dyan may sense naman. Ako hindi ako maka-speak pa about it kasi wala pa kaming anak. Pero, that's right. Ayun nga, ang nakita ko kasi na mga sinasabi dyan na mga reasons sa mga tao kasi kumbaga parang we have all the excuse kasi to say na tumataas na yung presyo ng lahat and all. Pero naalala ko yung sinabi nung dad ni Carrie mismo. Sabi niya, make sure na kunyari, kung mag-work ba ikaw anak, parang mag-work ka ba ng full-time or maghahanap ka ng work sa bahay kasi ang mas importante yung yung next generation, sabi ng tatay niya. Kumbaga, baka mamaya too late na, hindi ka na magkaanak. So, pagdating sa pera naman, mahagawan lagi yan ng paraan. Yeah. Na nandito naman kami. As in, ganun level. So, I really appreciate that kasi, una, syempre, ini-ensure na parang, huwag kayong matakot mag-baby kasi we're a village eh. It takes a village to raise a kid. Village naman, pero ibang context po to. And, anong tawag dito? Pinakita niya yung value comparison. Na yung career is just a career. And pero yung magkaanak ka is something else. Kasi, may nakita ko kaninang Facebook post na parang, we're missing out on God's first command, which is to go forth and multiply. That's the original, parang Great Commission. Oo. So, if wala ka pang, meron namang called maging single, di ba? Pero kung kumbaga, alam mong ikakasal ka, naghahanap ka ng love life, medyo pag-pray mo kay God, tapos baka mamaya mapili ka lang masyado sa partner, di ba? Malayo pa doon sa anak ka. Pero kumbaga, dadaanan mo yun eh. Di ba? So, so decide ka na. Ito yung mga pet peeve ko, Jack, yung sorry po, pero talaga yung nagpa-pop na balloon na show. Sige, entertaining siya. Pero it promotes nitpicking kaya hindi ka magkaroon ng asawa eh. Oo. Na parang, mahilig ka sa anime. Ba't mo pinuto? Ako kasi yung ex ko dati mahilig sa anime tapos hindi na nakukulong lumaki. Sila. Oo. Peter Pan syndrome. Tama naman. Pero kumbaga, it's just a dating game. Okay yan. Interesting, di ba? Pero kumbaga in real life, if you're nitpicky like that,
medyo mahirap. It's really about being the right person than finding the right person. So Mm-mm. medyo lumayo na ako. Pero kumbaga, pagdating dun sa pag-anak naman, ayun nga, na lagi kong naalala yan eh. Finances are very important and you don't want to be parang malunod ka sa debt, Yeah. especially sa wedding, ganyan, or pag nagkaanak ka, papaaralin mo sa sobrang mahal na school, tapos inutang mo, tapos hirap na hirap ka. Tapos, yung mga anak, yung kaklase na anak mo, mayaman, tapos siya, parang ako, tapos naghihikahos tayo, tapos binubuli ako doon kasi. Yan. So, ang daming implication nun, pero don't make decisions out of money. Yan. Na yung mga ganyang klaseng decision, yung mga relational. Alam Kasi mo, God will provide. part of microtrends yung mga MLM, mga multi-level marketing. Di ba? Maraming nauso niyan. Microtrends yung mga nagbenta ka ng ganito, nagbenta ka ng mga ganyan. But we all know that's most of them are gone right now. Now, there are ups and downs ang microtrends. Katulad ng in-explain mo kanina. So, what are the ups and downs of microtrends? Ups and downs. I think yung advantage naman yan, if you join something like a microtrend, like a dance or an investment, blah, 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 meron din naman siyang benefit eh. Meron siyang parang makukuha from that. Short term. Short term, di ba? Pero yung talagang disadvantage niyan, kunyari, you join a fashion or whatever, parang, ba't ka mapapabalik na parang, ba't ako bumili nun? Di ba may mga ganun ka ba? Yung ba't ka bumili ng jelly shoes. Mahal or mahal na pickleball paddle. Yan. Tapos di ka naman nag-pickleball. Si Adrian yan. Kaya ako nag-aabang lang ako ng mga gamit niya na ayaw niya na akin na lang. Kaya hindi ako bumili ng 16,000. Ano lang? 7K? 7. Pwede na. Nag-pickleball ka pa ba? Hindi na. Tinan mo, akin na lang yan. Nasa kotse mo, akin na lang yan. Hindi, magpipickleball pa rin kami. Chuchu. Nasa na yung bike niya. Wala na rin. Wala na rin. Kinilo namin. Joke lang. Tawag dito, so yung mga ganun bro, yung parang, ba't ko sinuot yun? Ba't ako bumili? May ganun ka ba ng bata? Yung parang sumabay ka talaga sa uso? Parang lahat naman. Oo, pero madalang, hindi ako super as in talagang uso. Oo. Ngayon ka na lang talaga na sa mga uso. Namimili rin ako. Oo. Pero yung nakita ko dyan na yung ups and downs, may experience mo. Then minsan meron kang friend na ako dun sa pickleball, na-reconnect ako dun sa friends ko na hindi ko nakita nung na-busy ako with full-time. Nung nag-work ako since 2014. Tsaka wala ka rin pang trend, wala ka rin pang join trend. Wala ako. So, ayun po. Sensya, no? Ay, sorry. Pero kunyari pati yung bike, na-reconnect talaga ako dun sa mga tao. Oo. Tas may naging, so relationships pa rin yung naiwan na valuable eh. So, ano lang dyan, parang dapat wise ka kung alin yung i-investan mo. Kaya, di ba, bike. Pero yung babike pa rin naman ako eh. Kasi, ako maniwala kayo kay Adrian. Mamaya, bike ka. Hindi, anong tawag dito, ang pinaka-expensive ko lang naman yung motor nung pandemic eh. Yung Vespa? Oo. Pero ngayon kasi magagamit ko siya. Bakit? Kasi, yung papunta dito. Ngayon, dala ko kasi yung mga equipment. Okay. Pero usually, ko. Kasi para may maparkan yung mga customer. Gets. So, yung bike naman, parang kailangan, may bala kasi kami lumipat ng bahay. So, magagamit ko na siya. That's nice. BGC? Either BGC or Makati. BGC na lang. Anyway, sa akin... pero yung wisdom lang dun sa mga bibilihin nyo. Yes. Yun nga, speaking of wisdom, yung sa akin kasi, hindi lahat ng microtrends deserve your attention or even your wallet and your time. Kasi for me, wallet, alam mo, Ide, mapapansin mo yung mga taong mahilig sa trend, medyo may problema rin sa sarili. Yung parang kailangan, hindi yung kailangan. Dito na ba ako iiyak? Kasi may sofa. Kasi may sofa tayo, tsaka ganda ng setup. Sabi ko, bakit walang dapat may iiyak today. Sa setup natin, walang iiyak eh. Kasi sa akin, yung parang, bakit ba kailangan laging nasa uso ka? Ganon. Hindi naman masama yun. I would love to be parang updated, pero parang, mapapagod ka lang din because there will always
a micro trend will kill another micro trend. Mm. So there will always be new and you always catch up. Buti Mm. sana kung may lagi kang pera, di good for you. Mm. Pero buti sana kung may lagi kang energy, Mm. kung lagi kang may oras, 'di ba? It's not Mm. really good. Now, we're talking to a lot of brodies here in also, yung mga tawag dito multiple, yung mga nauuso din na parang no commitment, si mga ganyan. Yung mga single or yung parang even dun sa pinagmulan ko dati na if you're reaching out to someone that you want to preach a gospel to na ka-office mate mo na may asawa tapos may girlfriend sa office. I think those kind of trends, Office girlfriend. office girlfriend, parang hindi siya uso na ka-celebrate. Yung parang Oo nga. ganun. Sobrang deliberately wrong na siya. Natatandaan mo, Adrian, yung time na sa sinihan, puro mga no other woman. My girl, mga husbands ganto. Yung my husband's lover. Parang bakit ganyan yung mga parang laging third party or laging cheating yung trend. Diba parang we can always change the trend and always change the narrative in whatever. Parang ikaw, in the boom of the social media right now, ikaw mismo pwede ka magpauso ng trend. Diba? Lahat may platform eh. Kaya mo na mag-share, post, or matuto kung paano maging organic na viral yung mga content. Ano ibig sabihin na organic? Organic, walang halong chemical. Tinanong ako yan, di ba? Sabi, Kuya Jack, ano ibig sabihin na organic? Mahal. Totoo na. Healthy options. Tinan mo magkano. Everyone. Speaking of healthy options, meron silang members only. Naka-receive ka ba ng email? Hindi. Parang meron green lang ako, hindi ako gold eh. Gold ka ba? Sorry. Ayoko naman ng awkward feeling dito, na parang, di ba, someone's higher than the other. Pero, ito lang, may email kami na nag-green pa siya. Na mag-ano ka. Ba't green ka pa? Option. Hindi, parang, magre-register ka, bro, meron silang, parang, ilo-launch na product na makakakuha ka. Tapos, kukunin nila yung address, kukunin nila kung saan ka pupunta na branch. May Uptown BGC. Tapos, kung anong oras para ma-prepare nila yung gift nila for you. Wow! Ano yung gold members? Ayoko na lang magsalita kasi magkaingitan pa dito. Naiinis lang talaga. Healthy options. Baka naman, hindi sponsorship pero baka naman, pwede nyo ilagay na dun sa app yung 50 peso coupons, 100. Oo, parang kasi nawawala yung mga papel. Tsaka nabubura yung carbon. Oo, dahil thermal paper. Thermal. Thermal. Microtrend. Pero microtrend ba yung pickleball? Kasi medyo... Yun nga eh. Ito nga sinasabi ko, baka fad lang tong pickleball. Ba't ako bibili ng 7,000 na... Oo, pero yung buong US nag-pickleball. Oo, para daw sports na siya. May bagong trend ngayon, yung Olympics na daw yung dishwashing. Seryoso? Pabilis na maghugas ng pinggan. Sabi ko, paano mo may measure ko na? Hindi pala alam niyo si Aling Choni. Yung sa kantin namin, galing nun. Binabab. That's right. So, I think I think with the microtrends, I think, Adrian, what we want to tell them also is the timeless principle of everything. Na parang kung solid ka dun sa values mo na meron ka, you can join or not join the trends and you'll still be okay. Diba? Gets mo ako? Kasi parang may mga fashion naman eh. Fashion, come and go, 80s, 90s, this hair, blah, 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 bag or shoes and all that. Naalala mo yung shoes lahat, on. On hindi cloud. ko suot yung on. Ako din. Bumalik ako ngayon sa basic talaga. A6. Ayaw nga, A6 baka talaga. naman. A6 talaga, which is, tinan mo na, not everyone will join the trend, but everyone has an eye for, you should have an eye for quality. Diba? Not because it's trendy, you have to hop on the bus. Ako naman, parang part of parang aligned ba sa identity mo? Yan, values eh. Pero identity mo, gusto mo mag long back, pero hindi na ganun kaganda tumubo yung hair mo. Ay, grabe ka naman. Grabe ka naman kay Jack. Grabe ka. Ikaw talaga. Kaya ka green ka lang sa healthy options. Alam mo, dapat gold ka na sa dami mong ginastos, pero masama talagang ugali mo. So, ka lang. Green ka. Hindi ka golden heart. Ay! Pero gusto ko rin, ibalik sa, kasi hindi ako nag-oversize shirts.
Uniqlo, baka dagdagan mo naman yung mga Oversized shirt. yung hindi oversized. Oo. Kasi Hindi ko rin type yung oversized shirts. Tapos yung kasi mga nandito ang yung taba ko eh. Doon sa oversized, parang hindi pa rin siya oversized. yung oversized kasi kay Adrian, na-feel Cortina. niya. Na-feel niya yung oversized. Oo, parang fitted Kala ko oversized yung in-order ko. Ba't parang naging undergarment? Yun. So yun Oo. nga. Hindi kasi aligned sa'yo. Oo. Yung parang have that taste. Have your own identity nga. Oo. Pero it's time to time we can join a trend. It's a micro trend. Pero that shouldn't be the one that navigates your life and all. Even in the relationships, di ba? Oo. Na parang, meron kasi uso na ngayon ng throuple. Tatlo? Yes. Yung parang Trouble yun. Oo nga. Throuple nga daw sila, hindi sila double throuple. Parang, it's because nauso to sa mga European countries and some of the ewan ko sa mga ibang Pilipino na parang they do it because of the bills. So, dalawa yung asawa niya. May vlogger na ganyan, di ba? Yung maraming asawa. Yung marami siyang misis. May vlogger, kilala mo yun. Yung basta kalbo siya na may tattoo and all. Mamaya. Anyway. Tunghayan natin. Oo nga. So anyway, tuloy. Batiin mo naman ng mga taga Kamiling. Kamiling, Pampanga, Pangasinan yata. Tarlac. Batiin mo sila. Mga taga Tarlac. Sino ba yung nakikinig natin sa Tarlac? Email nyo naman kami sa brodies.ph. So, thebrodies.ph pala, gmail.com. Mga taga Tarlac, sino ba? Yung mga nag-message ba sa'yo? Ano pala tayo, Adrian? Nakalimutan ko may Brody's Confession. Oo, sana pala inuna ko kanina. Oo nga. Wala, doon na lang sa susunod. Sa susunod. Mahaba-haba yun mamaya eh. Iiyak ba yan? Hindi ko alam. Paiyakin natin. Paano ba paiyakin? Hindi halata yung dark. Alligators tears. Anyway, so any final words before we end this micro trend? Biglang nung sinabi mo yung final line, biglang pumasok sa akin yung do not conform to the patterns of this world. Yes, that's right. But kumbaga you live and then be transformed by the renewal of the mind. Kumbaga siya hindi naman sinabing ginawa mo kung conform ka na eh. 'Di ba? Pag conform kasi you are shaped by it, 'di ba? Ito naman parang itrinay mo lang naman din mag-pickleball, 'di ba? Parang hindi naman ako nag-membership club agad, bumili agad ng pickleball court or something. It's not even about spending pero yung parang every galaw mo, pickleball. Kaya lagi sinasabi ng mga asawa natin, gawin mo muna bago ka mag-sign up sa gym membership na yan. Oo. O kaya, humiram ka muna ng pickleball paddle. Exactly. Bago mo gawin. Ako nang hiram lang ako, di ako bumili. Hindi, tapos yung ginawa ko doon sa bike, muna ako, yung bike na meron ako, then may gusto akong bike. So, sinet ko sa sarili ko, pag naka 4 times a week ako mag-bike, bibili ako nitong bike. Tapos nung pamahal, pag ito nakabike ako 5 times a week, sige, bibiling ko ito for 2 months, ganyan. Ano siya, So, sabi mo kasi ginawa. parang, it's a need in your life. Oo, kasi regular na ginagawa mo na siya. And then, wag ka lang magpatalo doon sa, laging sinasabi to ni Ninong Pastor Jeff Hindi porket bago yung rubber shoes mo, papayat ka na. Kasi you have to put in the work. Yes. And napansin ko, meron namang touch of wisdom yung mga Pinoy na and everyone around the world na sumasama tayo dun sa mga run club and everything kasi actually, technically, low investment. Pero mabubudol ka. Pagdating mo sa run club, ay, may naka-supernova lahat. Ako rin. So, tapos yung mga water bottles nila, naka from head to toe, Nike or Lululemon. Nako, yung Lululemon, may Lululemon ka? Oo. Napakamahal ng Lululemon. Diba? Bigay na belt bag ng kuya. Pero hindi ako bumili kasi sa Amerika yun eh. Diba? Anyway, sa akin naman, maganda? Canada. Canada. Pero America yung trend. Pero kung Canada pala siya, hindi ko nalaman ko na. Anyway. Sa akin naman, parang whether you're rocking any outfit or fashion or this mindset or this spending habit or this new hobby that you want, it's about really owning your own vibe. Owning your own identity na parang syempre may trend and all. Because if you just keep on, ito kasi yung nagsiseparate dun sa mga taong trendsetters, trailblazers, mga
Pathfinders, yung mga ganun, yung mga nauuna, yung mga talagang mga trendsetters and talagang world game changers, they do not follow a trend. Oo. Right? Oo nga. They make their own path Oo and nga. they make their own vibe, their Totoo. own trend, right? So, hindi ko naman sinasabi magsulat ka ng libro bukas, Brody, pero sa akin lang is more of hindi lahat ng trend is worth your vibe or worth a try. Oo nga. Or worth crying about. Yes. Na parang, kaya, di ba yung hindi ka makabayad kasi bumili ka nung 18,000 na rubber shoes pang running, ganyan. That's Hindi ka so naman sad. pro. Yung Yeah. mga pro nga, sila, sinusponsor. Thank you for listening. This is still the Brody's PH. With Jack and AIDS. Meron tayong Brody's Confession pero next episode na lang. Nalimutan ko sabihin eh. Abangan. Dito pa rin yan sa T-Studio. Sorry, ngayon pala kami nagpa-practice ng mga cue na ganyan. T-Studio sa Makati to. If you want to visit the studio, rent the place or do photography, lalo na magpapasko Christmas photo shoot. Yes. Or whatever photo shoot kunyari nag-artista kayo or nag-modeling kayo, pwede dito. Yes, lahat. Meron din self-shoot, ganyan, magkakaroon ng coffee shop sa baba. And yung T niya, TEE studio. Pero, wag magkamali. Meron malapit sa may Fillmore, sa may Cash and Carry. Pagawaan mo na t-shirt yun. Ito yung nasa Kalayaan. Ito, Kalayaan. Yes. Kalayaan Avenue. Alright, thank you so much, Brodies. Please email us. May mga iba gusto mag-email na hihiya lang, pero please email us. Email us. thebrodies.ph@gmail.com. Yung Brodies natin, IES. Nalaman nyo na tong podcast na to. Siguro naman nakita nyo na yung spelling. Pero, pwede nyo rin sabihin na itago kayo sa pangalang ganyan. Diba? Nestor Villapando. Buong pangalan. Siya yung may-ari ng kontador ng bahay namin dati. Sa Pasig. Seryoso nga. Anyway, bye guys. Thank you so much. See you again. Only here at the T-Studio. Woo!